Alright, good evening. It's a Saturday evening. Okay naman ang weather. So nandito tayo ngayon sa Barangay Lahug, Cebu City, Philippines, no? Nandito tayo. Tapos meron ako napansin na gusto ko lang i-share sa inyo, lalo na sa mga estudyante, no? O yung mga nagsisimula pa lang sa construction. May napansin tayo na L-shape tong building na to. Sabihin naka-eskwela, L-shape. Tapos pagka L-shape, yung kanto na yon, delikado yon sa pagka merong earthquake. Kaya sa code natin sa NCP 2015, ang tawag yan sa mga kanto na yan is re-entrant corner. Pero meron siyang specs para masabi mo considered na re-entrant corner. Ibig sabihin nun, kung yung isang length, yung isang side ng structure ng building, ito kagaya nun doon, tinuro ko doon hanggang dito sa may kanto, sa estimate ko siguro mga 200 meters yan. Pag yung pagka meron doon umusli na 15% from that total isang side ng building, mako-considered na yun as re-entrant corner. Ito, sa pagka ratio and proportion lang natin, from there sa dulo hanggang sa may dulo din ng kanto rito, doon, sobra yan, sobra ng 15% yan. Therefore, mako-considered na natin yan as re-entrant corner. Ang pagkakasabi sa NCP 2015, belong siya sa horizontal irregularities. Ibig sabihin, irregularity to. Isa to sa mga irregularities horizontally. Alright? Kasi sa NCP 2015, dalawa yung two kinds o two types of irregularities ang pagkakasabi doon. Merong vertical irregularities tsaka horizontal irregularities. Okay? So, bakit nasa code yun na sinasabi na irregularities? Kasi irregular siya. Pagka lumindol, maghahatakan siya. Yung pinaka-pwersa, pinaka-greater force pressure is located at the corner. Diba? Pagka lumindol, doon pupunitin yun. Yan, pupunitin yan. Diyan pinaka-crumble, ika-crumple yung kanto na yan. Diba? So, ano solution doon? May nabasa tayo na sa may ibang international code na dinadagdagan nila yung ng 20 to 25% yata, hindi ko lang sigurado yung reinforcement ng pinakakanto na ganun, diba? Para ma-counter yung puwersa. Siyempre, kung ilan ang stress doon, ika-counterpart mo yun para hindi siya mag-crack o hindi siya mag-fail, diba? Yung pangalawang solution doon, which is nakita natin sa ibang building, nilalagyan nila ng seismic gap. Pag may napansin kayo ng mga building, kahit mga eskwelahan, mga ospital, i-check nyo. Pag may nakita kayong kanto, hanapin nyo yung seismic gap. May makikita kayong seismic gap doon, diba? Sabihin, pag may seismic gap dyan, wala na siyang re-entrant. Hindi na siya pasok sa re-entrant kasi discontinuous na siya, diba? Yun ang talagang masasabi mo na ito, pinag-isipan talaga to, diba? Ito, wala tayong nakita na seismic gap dito, pero obviously yung reinforcement niyan mas greater compare sa mga ibang dito, sa mga ibang structures lang. Alright, so yan lang muna, no? Yan lang muna ang konting share natin, tapos kayo na lang ang mag-explore. I-explore nyo na lang, ha? Sa akin pang start lang yon, pang start ng topic. Tapos basahin nyo sa computer, i-google nyo, basahin nyo yung NCP, makikita nyo doon ano talaga yung explanation. Alright, tsaka kung magbibisita kayo mga building, i-check nyo na rin para ma-appreciate yung sinabi ko. Alright, sige, dahil mag-grocery pa ako. Thank you.